Hello ulit mga kapatid! Welcome back sa ating bagong episode ng Walk the Talk at Jubilee in Christ Christian Church, where we practice what we preach. At katulad nga ng dati, simple lang naman ang ating mga pag-uusapan, mga essential needs kung paano mamuhay bilang isang Kristiyano. At ngayon, kasama natin ang head pastor ng Jubilee in Christ Christian Church, our very own Pastor Sani Yaco. Pastor, welcome po sa aming Thank sa you, Lord. aming podcast. Parang podcast na to parang ganun lang po. Pero vlog namin sa YouTube. Maganda po to na at least hindi lang sa church tayo nakakapag-share. Sa social media din napapangalan natin, Pastor. Pero kumusta naman po kayo, Pastor? Okay naman, salamat sa Panginoon sa patuloy niyang gabay at tulong. At salamat din sa Diyos sa mga katulad ninyo na talagang gumagamit ng mga talento na para sa kapurihan ng Panginoon. Amen. Bilang isang lingkod naman po ng Panginoon, kumusta naman po kayo, Pastor? Sa biyaya ng Diyos ay nararanasan ko yung kanyang gabay, yung kanyang proteksyon, provision ng Panginoon sa pamilya, sa ministry, napakabuti ng Diyos. And hindi po madaling maging isang lingkod ng Diyos. Ay, siyempre sinabi mo. Talagang ang maging lingkod ng Panginoon ay minsan magiging seryoso ka. Pero sa kabila ng lahat, sabi ko nga sa mga anak ko, wala akong regret na ako ay nagpastor at naglingkod sa Panginoon. Siguro kung uulitin uli yung matatapos ko yung college ko sa education at magpapastor pa rin ako. Ano pong masaya sa paglilingkod sa Panginoon? Ang isang kasiyahan ng paglingkod sa Panginoon ay yung maka-fellowship mo ba yung mga kapatid na siyempre yung maranasan mo yung tunay na pag-aalaga, pagmamahal. Pero siyempre, meron ding mga kapatid na medyo mararamdaman mo na kumbaga ay bago lang to, kumbaga dahil pastor ka namin. Pero maraming nakapagpataba ng puso na merong nagmamahal, nag-aalaala, nagpapahalaga sa iyo na kahit, sabi ko nga, hindi naman ako taga rito sa Maynila. Ako isang Batanggenyo, pero may mga kapatid na galing sa Bicol, sa Ilocos, dito sa Manila, pero ramdam ko yung pag-aalaga at pagmamahal. Bakit? Dahil sa Panginoon. Dahil isa yung Diyos na nasa sa aming puso. At yun ang isang nagbibigay ng kagalakan. Pangalawa, ang nagbibigay ng kagalakan sa akin, yung makita ko yung mga kapatiran na lumalago sa pananampalataya, yung makita ko yung church natin nagiging masigla, yung makita ko na may mga Marlon at mga Dico na mga Jabes na talagang, hindi lang sila, siyempre po, mga kabataan, kababaihan, kalalakihan, nakakapagpataba ng puso at nakakapagpaligaya sa akin na nakikita ko na nagpapatuloy at nagpapagamit sa Panginoon. And isa po yung talagang parang achievement na rin sa Panginoon na maka-experience ng gano'n. And even po ako, kahit minsan sa paglilid po ng kabataan, makita ang mga kabataan na parang dati hindi naman talaga sila naglilingkod sa Panginoon. Tapos ngayon makikita mo na sa praise and worship or nasaan. Parang Praise God. kahit papaano po, ang sarap sa pakiramdam. Hindi man sa akin yung credit. Wala man sa akin yung credit. Pero yung ang lahat ng credit ay nasa Panginoon. Amen. Pero yung kagalakan mo sa Panginoon na nangyari sa buhay nila, talagang malaking pagbabago. At saka Marlon, yung halimbawa, itong isang tao nakita natin, nakilala na medyo walang direksyon yung buhay. Tapos, sa biyaya ng Diyos, nakausap mo, nasira mo ng buting balita, and then nag-stay sa church, and then nakita mo na nag-iwanan yung dating mga umaaliping kasalanan, bisyo. Siyempre, hindi naman kaagad yun. Pero nakikita mo, nagsusumika pa talagang nagpapagamit sa Panginoon. Well, isa rin yun sa nakakapagbigay, parang sinabi mo, nakakapagbigay ng kagalakan sa Panginoon, sa paglilingkod. Tsaka nakapagpapatibay po ng pananampalataya din natin. Kasi nakikita mo kung paano kumilos yung Panginoon Ayun. sa isang tao. Oo. Parang, ay, talagang tunay ang Panginoon. Parang ganun po sa akin din, parang ang sarap po ng maganon. Kaya masarap talaga maglingkod sa Panginoon. Pero kayo po, Pastor, habang lumalaki po kayo, ano po yung mga naging struggle niyo? Yung simula nag-uumpisa pa lang po kayo sa pagkilala sa Panginoon. Okay. Habang lumalaki o tumatanda ako. Tumatanda. Hindi yata ako lumaki. Pero, natatandaan ko noon, actually wala naman din akong plano magpastor. Pero noong ako ay high school, ay kumbaga nagsimula ako ng personal na relasyon sa ating Panginoon Kristo. At
Yun siguro yun din ang nagturo at nagtulak sa akin para mag-aral na mabuti. Hindi ko masasabing kasi nung ako estudyante, ako naman ay mga achiever din naman. Kumbaga sa hindi naman sa pagyayabang. So iniisip ko rin siguro may kaugnayan yung pananampalataya ko sa Panginoon kaya inaayos ko yung buhay. Yon, and then nakita ko yung hanggang sa nagkolehiyo ako na talagang biyaya rin ng Panginoon kasi ako ay self-supporting. Nakatapos ako ng college. And then, yon, hanggang sa nung pagtatapos ng college ko, ay nagtrabaho ko sa mga missionary. OMF missionaries. Ako doon, talagang all around, natuturo ng Tagalog sa missionary, nagbubuhay ng generator, naglilinis, naghahanda ng bahay ng mga missionary. So, hindi ko alam na yung pala yung preparasyon ng Diyos. So, nung elementary, high school, tapos nung college, nakita ko yung kamay ng Diyos at para bang ibig sabihin noong magkaroon nung makasalamuhan ko yung mga missionary, yung pala ay preparasyon na ng Diyos para tawagin ako. Noon nga bandang huli nung last sem ko sa education, dumating sa puntos na tatapusin ko ito para makapag-seminary ako. Yun, oo. Talagang yung leading point, yung calling talaga sa inyo ng Panginoon. Oo, actually nagpaalam nga ako sa father ko noon. Sabi ko, Tay, papasok ako sa Kamusta po pala yung pastor? Ano pong naging unang reaction nila? Ay, ang sabi ng tatay, papasok, hindi ka na ba nagsawang pumasok? Kasi alam niya na college na, tapos na. Pero mahirap ipaliwanag sa kanya na sa loob ng puso na parang gusto ko pa maglingkod sa Panginoon eh. So, ganon. Kaya, yun, nung natuloy yung missionary ko, yung mag-seminary, nung kasal na kami ni Mabel. So, hindi na ako ng tatay dahil independent na ako eh. And, katulad ng pinreach nyo kanina, Pastor, sa 1 Corinthians 5, nakita natin yung struggle ng Corinthian Church. Talagang laki ng struggle ng church na yun. At ni Pablo. Sa pagpapaalala sa mga niya, sa mga dinidisciple niya, sa mga kapatiran niya dun sa 1 Corinthians 5. Talagang yung mga kasalanan na dun, yung immorality kanina. Ayan, guys, nasa 1 Corinthians chapter 5 na kami. So, manood kayo ng live sa Jubilee event in Christ Christian Church. Ayan, manood kayo. Interesting. Interesting. Corinthian Church is a really interesting story. So, talagang nandun yung immorality. And meron doon binanggit ka nga, basta na parang yung anak, inasawa yung asawa ng ama, Diyos-Diyosan, at so marami pang ibang mga immorality. Hindi lang sexual thing, pero marami pa talagang mga immorality na ginagawa at pinapractice yung mga Corinthian Church na hindi nila maiwan-iwan. So, pero kayo po ba, Pastor? Do you experience the same po ba habang naglilingkod kayo sa Panginoon? May mga na-experience po ba kayong gano'n na parang nahihirapan po kayo bitawan yung isang bagay na gano'n? Or may mga naranasan na po ba kayo gano'n? And paano nyo po napagtagumpayan? Okay, sabi nga, doon sa preaching kit, nung aking pinag-aaralan yun, sabi ni Doc John MacArthur, yung porneia doon, yung sexual impurity or immorality, porneia. Ibig sabihin ay yun yung general term sa sexual immorality or impurity. At nasa loob noon, hindi lamang yung pagtataksil sa asawa, kundi yung pakikipagtalik kung hindi mo pa asawa, pakikipagtalik sa hindi mo asawa, pakikipagtalik sa hayop, pakikipagtalik sa lalaki sa kapwa lalaki, babae sa kapwa babae. Napapaloob yun doon sa porneia. At malawak pala. Ngayon, doon sa tanong mo, syempre, katulad ako nung high school, lahat tayo, normal na may sexual desire tayo. Yes. Ano? And then, natatandaan ko nung kami high school, kapag kami mga tiyuhin na nagpapadala ng mga X-rated na Betamax pa, kisilip kami dun sa pero hinahabol kami. At yun, nandoon yung realidad na mayroong sexual desire. Pero salamat sa Diyos na yun, naging yung kanina sabi ko yung papanatilihin yung pure. At salamat din sa Panginoon kasi naging girlfriend ko si Mabel at may takot din sa Panginoon. At may pagmamalaki ko na kami ay nagkaroon ng relasyon pero yung napanatili namin yung sexual purity. Ano? So yun, and then nung nasa ministry na syempre may mga tukso-tukso pa rin. Pero ang sabi mo pa paano na pagtagumpayan? Una, yung
ang Panginoon ay sumasa akin. Pangalawa, minsan nga, sabi ko kay Mabel, mahal, nanumpa tayo sa Panginoon sa harapan ng tao, ng mga ninong-ninang, sa harapan ng Diyos na ikaw yung asawa ko. So, yung aking relasyon sa Panginoon at relasyon sa kay Mabel, yun yung pumipigil para Gawin niyo mga magpahulog ka sa tukso. Ano? Pero siyempre, ang pastor ba hindi natutukso at hindi tinutukso? Meron din. Maraming ang alam tayo na pastor nahuhulog sa, pero salamat sa Diyos, biyaya ng Diyos na tayo, biyaya lahat talaga ng Panginoon. So, yun. Sa totoo po, Pastor, evident, yung sabi ko nga nung nakaraan po, evident pa rin until modern church. Yung problema ng Corinthian, problema pa rin hanggang ngayon ng mga churches. And even, mismong mga Christian pa yung mga gumagawa ng pastor. Yun ang nakakalungkot. Ayun yung nakakalungkot. And, kung sakali po, Pastor, halimbawa, may isa tayong, may katungkulan sa simbahan. At nalaman nyo po na meron talagang ginagawa na immorality. How do you handle it po? Kasi naalala ko po yung sinabi ni Pablo, nagtatawanan kami kanina ni Jabez sa likod. Sabi, paalisin nyo sila. Tiwalagan, sabi niya, Tiwalag sila, paalisin nyo sila. Sabi ko, binibiro ko si Jabez, umalis ka na Jabez. Kaya ganun ka lang ako, mga biroan lang po namin. Pero, yung mga ganun po, paano nyo po hinahandle kung sakaling meron po tayong mga ganun member? Okay, doon sa tanong kanina, meron pa akong isang meron pang idagdag ko lang sa dali. Doon sa paano may iwasan, naalala ko, kahit nung nasa seminary ako, napag-aralan namin, at si Mabel naman talagang lagi siyang nandiyan para magpaalaala. Halimbawa, mayroong counseling ako, mayroong mga kapatid na pastor, na babae, opposite sex. Ang una, ang ginagawa ko ay, sister, isasama ko si Mrs. kasi iba yung view at iba yung kaisipan ng babae na ikaw ay babae. Mas magiging effective ako kung kasama siya. Ayun, mapayag mo sila. Yun yung isang paraan na kasama ko si Mabel. Kasi meron niyang narinig na ako na patotoo na yung miyembro ay saka nung emosyon, napayakap talaga sa pastor. Sa darating yung asawa, pastor. Problema yon. So yon, at talagang salamat sa Panginoon na nandun naman ng pakikipagtulungan ni Mabel. Ngayon doon sa sunod mo na tanong na ang tanong mo ay paano i-handle yung miyembro. Sa totoo lang ay hindi ganun kadali. Pero kanina sa preaching sinabi ko na magulang, ano ang dating sa iyo kapag may pasaway kang anak. Hindi ko naman sinasabi na yung miyembro yung pasaway, pero lahat naman tayo ay nagkakaroon ng pasaway sa Panginoon. Pero kung sakali na mayroong ganon, ay kakausapin ko siya. Lalong-lalo na kung willing. Kasi sa totoo lang, mas maganda yung willing lumalapit sa pastor. Pastor, may problema po ako. Pwede po ba humingi ng payo at panalangin? Yun yung talagang proseso, una. Ngayon, may mga pagkakataon na nahihiya siguro yung miyembro. Pero, kitang-kita ng pastor. So ako, lalong-lalo na kung kaibigan ko na siyempre, hindi naman lahat ng miyembro natin kapalagayang loob. So, gagamitin ko bilang yung authority, bilang pastor. Pangalawa, mas maganda nga yung mayroon na kaming relasyon magkaibigan. Kasi, madali mong sabihan yung maaring sa simula ay medyo masakit, palaala, pero yun, lagi ko sinasabi, sorry kapatid, pero ito sinasabi ng salita ng Panginoon, hindi galing sa akin. Ang hirap po talaga mag-approach ng mga ganun. Oo. Pero yun nga, pinanghawakan ko yung authority na galing sa Panginoon. At aking iniisip talaga na Panginoon, gagawin ko ito sa iyo, sa Kanya, dahil kayo utos. At sasabihin ko rin doon sa kapatid, mahal ka ng Panginoon at gagawin ko itong pakikipag-usap sa iyo na ito o mga salita. Hindi para i-judge ka, kundi para ka tulungan na lalong malapit sa Panginoon at kung ano man yung pinagdadaanan mo ay unti-unti kang hanguin ng Diyos diyan, palayain. At yun ang gusto ng Panginoon. So, hindi po tayo yung parang, may ginawa ka, malis ka sa church. Siguro naman po hindi ganun talaga yung sinasabi ni Pablo doon. Parang yung talagang paalisin sa church, yung mga matitigas na yung puso. Pastor. Actually, ang sabi doon sa ating pinag-aralan, sabi niya, huwag na kayo makisama dyan. Sabi niya, hindi, ang sinasabihan ko, huwag na kayo makisama sa hindi Christian. Actually, sinasabi niya, mga Christian, umati sa church, na tuloy-tuloy at nag-i-enjoy mamuhay sa kasalanan, yun ang sabi, paalisin ninyo. Yun yung pangaralan. Ngayon, kung yung taong yun ay submissive at teachable, okay pa yun. Pero kung hindi,
darating doon sa, hindi naman yung, kaya nga kanina binigyan ko ng emphasis, yung discipline ay restoration. Hindi yung para ka diinan, itulak, pabayaan, itaboy. Hindi ganun eh. Although yung ibang church, ganun ang tingin sa discipline. Lumayas ka dito, nakakasira ka dito, immoral ka. Hindi dapat ganun. Si Jesus nga eh, nung lampitan ni Magdalena, immoral din si Magdalena, prostitute, di ba? Eh anong ginawa ni Jesus? Talagang ipinadama yung pagmamahal, yung pagtanggap, ni-restore. Ayun, nung ma-restore, nag-support kay Jesus, nagbago. So, maganda. Tsaka, to be clear lang talaga, hindi sinasabi yun ni Pablo sa mga hindi mananampalataya. Sa Christian, Sa mismong Christian yun, context ng guys. church eh. Oo, sa mismong Christian yun, guys. So, talagang ganon yung utos sa atin ng Panginoon na maging pure sa pagharap sa Kanya, sapagkat ang Panginoon ay pure. Amen. Amen. And isa po sa na notes ko po kanina, Pastor, habang nakikinig ako, may sinabi po kayo dun sa dulo. Sabi, kung nauunawaan ng isang Kristiyano ang alay ay sakripisyo ni Jesus at naiisip ng mga bunga at resulta ng kasalanan, pag-aalabin niya ang pagnanais mabuhay sa kabanalan. Ang ganda na po nun eh, parang, oo nga, parang, if talagang naiisip mo kung sino yung Panginoon sa buhay mo, At kung anong ginawa niya sa at kung anong ginawa niya sa buhay ko, parang talagang separate talaga ako dun sa ganong gawain, no, Pastor? And hindi talaga, ang tunay na Kristiyano, parang hindi talaga ganon ang gagawin. And yun yung kaibahan natin siguro sa mga nagpapanggap na Kristiyano. At ang pangalawa, yung second part, kung isipin natin yung magiging consequence kung itutuloy, yung tukso, albawan, kasi yun naman kasalanan, sa mga immoralidad na ganyan, hindi naman kaagad yun nangyari. Magsisimula yun sa tukso nga i-entertain mo. Ngayon, kung habang tinutukso ka, doon mo naisip na, ay, si Jesus, nagbinayaran yung kasalanan ko. Si Jesus nasa akin, Christian ako. Yun yung una. Pangalawa, ano kaya kung itutuloy ko ito at pauhulog ako dito, patutukso ako dito? Anong isipin sa akin ng asawa ko? Anong isipin ng Panginoon? Anong isipin ng aking mga anak? Ano yung ihaharap kong mukha? Christian nga tayo eh. Sabi nga kanina ni Elder Eddie, sa mga hindi Christian, magmamalaki pa. Discourse sa kanila yon. Pero may parusa yon. At marami akong alam, ayaw ko na lang magbanggit ng pangalan, pero nahulog sa kasalanan, pero napakaraming masamang consequence dito pa lang sa lupa. Sa kanyang kalusugan, sa kanyang pakikipag-ugnay sa pamilya, talaga nga sabi nga lahat ng kamalasan at lahat ng kasalanan ay nagkabuhulbul na sa kanyang buhay. Dito pa lang sa lupa, paano yun sa kabilang buhay? Na impyerno pa kung hindi siya nagkuhan sa Panginoon. So yung ganon. Kaya mahalagang iniisip natin palagi kung sino yung Panginoon sa buhay Ayun. natin. And isa po talaga sa Bible verse din na palagi kong inuulit-ulit is yung Galatia 2:20. Yan. Namatay ako Crucified with kasama ni Christ. Kristo sa krus at hindi na ako nang nabuhay sa aking sarili. And Amen. kung yun yung iniisip po talaga ng isang Kristiyano, talagang hindi na ikaw, parang malinaw po doon, Pastor, hindi na ikaw ang nabubuhay sa iyong sarili. So sino na? Sa Panginoon na. And kung ang Panginoon ang namumuhay sa akin, hindi yun yung gagawin. At yung maliwanag din, maganda yung naisip ng talata I have been crucified with Christ and I am no longer lives, but Christ liveth me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. So, talagang yun sinabi mo, yun ang ginawa, inialay niya. So, isipin mo kung maliwanag sa bawat Kristiyano yun. Imposible na, tsaka, kumbaga, abnormal na talaga isang Kristiyano yung mag-enjoy ng way sa kasalanan. Yeah, parang imposible talaga po sa isang Kristiyano na hindi namumunga. Oo. Parang isa po sa mga narinig ko yan, napaka-imposible sa isang Kristiyano na hindi namumunga. Totoo yun. Kasi kung Spirito nga ang kapangyarihan tinanggap sa Acts 1:8 talagang maglalabas yan Basta magmamanifest yan sa lahat, makikita ng lahat na nagbago ka na. Hindi na ikaw yung dating yan. Talagang wala na yung dati mong ginagawa. Lumipas. And dahil doon nagkakaroon ng talagang purity sa sarili. Parang alam na po natin hindi tayo pure in nature. Pero dahil sa Panginoon kaya tayo nagiging pure. Pero any words po? And alala po sa mga kabataan, Pastor, napaka
napaka-prone at sobrang laganap sa mga kabataan. At talagang pababa yung early pregnancy and even yung mga sakit po, Pastor. Hindi pa po paano pataas na pataas yung unwanted. Pababa yung age, pero pataas Ayo, na pataas tama. yung ano. At oo, dahil sa mga porneia na napapanood sa social media. Pero any words po, kung paano po tayo mamubuhay na may purity sa Panginoon, especially sa mga kabataan. Ang sa akin ay alam mo naman lagi siguro nakukulitan na sa atin natin mga kabataan sa akin, pero lagi ko sinasabi yung relasyon sa Panginoon, yung pagsunod pagpapasakop sa magulang, and then yun, kumbaga doon sa dalawa na lang na authority na yon, kung siseryosohin ang isang kabataan yon, may mangyayari at may magagawa, mag-aaral na mabuti, pwede naman makipag-boyfriend, girlfriend, pero ipapailalim pa rin sa salita ng Diyos at sa authority ng Diyos. Kanina nga, minakausap ako, hindi ko na nasabihin yung pangalan, pero alam ng mga kabataan sa ngayon na talagang nandun yung tukso eh. Kasi halimbawa, sinasabi ko nga kung ikaw na kabataan, ikaw ay aware, ayaw mo yan, iiwasan mo na, gusto mong hintayin na makasal ka muna. Paano yung kapartner mo na laging aakbay-akbay sa'yo, kumbaga laging nakabigkis sa'yo, sabi nga ni Pastor Ed Lapis, nililingkis ka na, at laging, akala ko mahal mo ako, patunayan mo. Pag hindi ka naging matibay, ikaw, alam mo, pero siya hindi. Kaya yun ang mahirap na kapag ang karelasyon mo ay walang takot sa Diyos at ibang pananampalataya, mas malamang mahulog sa tukso. So ano yung sagot natin? Ano yung paalala sa mga kabataan? Una yung sabi ko nga kanina, ang authority ng Diyos over you. Pangalawa, authority ng magulang at mga expectation ng magulang mo sa iyo. And then pangatlo, sa church. Ano yung patutuo mo sa church at sa mga tao? And then pang-apat, ayun, yung sinabi ko na mag-ingat ka, sa iyo aware ka. Huwag ka nang, kumbaga, makipagrelasyon doon sa walang takot sa Diyos. At makipagrelasyon ka kung handa ka ng mag-asawa. Di ba? Mahulog ka man, huwag naman sana, ay malapit na, magpapakasal na lang kayo, paninindigan. Paano kung high school ka pa, wala ka pang trabaho, wala ka pang asawa, nahulog ka, nagkaanak ka, nagbuntis. Matindi nga kanina, sorry, medyo mahaba. Di ba yung kanina, sabi, yung binasa ko sa Deuteronomy, na kapag yung babae nalaman na yung hindi virgin, ano sa Old Testament? Babotoy hanggang sa mamatay. Isipin mo kung yung maalaala ng mga kabataan, hindi lang ang dapat mag-ingat ng virginity kababaihan. Actually, pati lalaki. Noon nga ako'y college, meron akong narinig na, at meron nga ali-aligid na bakla. Actually, yung bakla talagang inaakbayan ako nung ako'y kasi nagtrabaho ko sa isang, yung bowling, at laging siya doon ginagamit yung lane ko. Mabait. Pero hanggang sa, yung bakla, talagang lalo walang takot sa Diyos yan. Mawawala yung virginity ng binata. So, akala kasi ng marami, ang virginity sa babae lang. No. Kasi ang tingnan mo ngayon meron din ako narinig at ang bakla o ang lalaki na nakipagtalik sa kapwa lalaki, yun ay yung karanasan na yun ay hindi mawawala sa kanyang isipan na dalawa lang. Either na siya ay mag-guilty or ulit-ulitin. So, yun ang mangyayari. Addictive. So, mag-ingat po tayo. Sa paggamit ng social media, be sure na maliwanag sa iyo na ikaw ay Kristiyano, may pangarap sa iyo magulang mo, ayaw ng Panginoon na ikaw ay maging marumi sa kanyang harapan, lalo ikaw ay Christian. So, yun po. Ayan. And magandang paalala po sa atin yun, Pastor, especially sa mga kabataan. And to be clear lang, hindi po galit si Pastor sa bakla. Ayun, opo. Actually, ako'y natutuwa at mahal ko yung mga hindi po against kahit nga nung nasa seminary kami, ang ayaw lang natin kung nagpa-practice ng immoralidad. Yes, pero tinatanggap po natin ang syempre kasalanan yan lahat naman tayo makasalanan. So hindi lang bakla, may tomboy din. So mahal tayong lahat ng Panginoon. At kung baga halimbawa sa isang tao ang nakaalipin sa kanya yung pag-iinom, sa isang tao yung immoralidad, ang nakaalipin sa kanya yung homosexuality o
yung pagiging tomboy. So, kasalanan din. So, wala, pare-pareho lang. Yes. So, thank you, Lon, ha, nasabi mo yon. Hindi po ako against sa bakla at kahit nga nung nasa seminary kami, ang ayaw ng Panginoon, yung mag-practice ng homosexuality. Pero yung medyo malambot ngayon, lifestyle eh. Meron talagang mga malambot, pero malakas yan. Mga, oo. Wala tayong problema sa ganun, pero ang problema yung ginagawa. Ayun, oo. Yun yung nagiging problema. And kahit sasabihin mong straight na lalaki, straight na babae, pero immoral yung ginagawa nila, against talaga ang Panginoon. And yun yung gustong sabihin din na sa 1 Corinthians 5. Especially pag tayo po ay naniniwala na sa Panginoon. Oo. Okay. Pastor, maraming salamat po sa ating kwentuhan. Oo nga eh. Masarap. Gusto ko pa Ginulat mong mo. patagalin. Gusto ko pa mong patagalin, pero kailangan na nating mag-cut, Pastor. And Oo. maraming salamat po. Pero maganda yung Korinto talaga. Kahit ako, nagugulat ako sa... Nabasa ko na noong mga nakaraan, pero iba. Basahin po natin, pag-aralan, at umatin tayo at ating subaybayan ng ating pag-series sa Corinthian Church o sa 1st and 2nd Corinthians. Pastor, maraming salamat po. God bless, kapatid. Thank you. Salamat sa ministry mo. Thank you rin po, Pastor, sa ministry. Thank you. At yun, diyan nagtatapos ang ating Walk the Talk, a Jubilee in Christ Christian Church. See you sa mga susunod pang episode. Walang bibitiw, kapatid. At sana, mas dumami pa tayo dito. God bless! Bye-bye!